Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya yon." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating, buhat sa silangan at sa kanluran, at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin." At sinabi ni Jesus sa opisyal, "Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya." Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni na Pedro at nakita niya roon ang biyena nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon ang babae at naglingkod kay Jesus. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay salita. May mga salitang madaling makalimutan. May mga salitang dumaraan lamang sa ating pandinig. Ngunit mayroon ding mga salitang kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao. Isang salitang mahal kita ang kayang magpagaan ng mabigat na puso. Isang salitang pinapatawad kita ang kayang maghilom ng matagal ng sugat. Isang salitang kasama mo ako ang kayang magbigay ng pag-asa sa isang taong nawawalan ng lakas. May kapangyarihan ang salita. Maari itong bumuo, maari rin itong sumira. Maari itong magbigay buhay, maaari rin itong pumatay ng pag-asa. Kaya hindi nakapagtataka na sa Ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo, ang sentro ng kwento ay hindi ang paghipo ni Jesus, hindi ang paglalakad niya, hindi ang kanyang presensya sa bahay, kundi ang kanyang salita. Lumapit kay Jesus ang isang senturyon, isang opisyal ng hukbong Romano. Isa siyang hintil. Hindi siya kabilang sa bayan ng Israel. Sa pananaw ng marami, isa siyang taong hindi dapat lumapit kay Jesus. Ngunit dala ng kanyang pagmamahal sa kanyang alipin at ng kanyang malaking pananampalataya, lumapit siya at nagsumamo. "Panginoon, nakaratay po sa bahay ang aking alipin. Lubhas siyang naghihirap." Agad namang tumugon si Jesus, "Pupunta ako at pagagalingin ko siya." Ngunit ang sumunod na sinabi ng senturyon ang naging isa sa pinakamagandang pahayag ng pananampalataya sa buong Ebanghelyo. "Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan mo ang aking bahay. Sabihin mo lamang ang isang salita at gagaling na ang aking alipin." Napakalalim ng pahayag na ito. Hindi niya hiniling na hawakan ni Jesus ang may sakit. Hindi niya hiniling na puntahan ito.
Hindi niya hiniling na gumawa ng himala sa harapan niya. Naniwala siyang sapat na ang isang salita ni Jesus. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong ebanghelyo. Salita. Dahil ang salita ni Kristo ay hindi lamang impormasyon, ito'y kapangyarihan. Noong nilikha ng Diyos ang mundo, nagsalita siya. Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Hindi niya kailangang ulitin. Ang kanyang salita ay may kapangyarihang lumikha. Ganoon din si Jesus. Isang salita lamang at gumaling ang alipin ng senturyon. Pagkatapos nito, pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro at pinagaling ang biyena nito. Kinagabihan, marami pang may sakit at inaalihan ng demonyo ang dinala sa kanya. At sinabi ng ating ebanghelyo, sa pamamagitan ng kanyang salita, ay pinalayas niya ang mga espiritu at pinagaling ang lahat ng may sakit. Pansinin natin, paulit-ulit na binibigyang diin ang kapangyarihan ng kanyang salita. At marahil ito ang tanong para sa atin. Naniniwala pa ba tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos? O mas nagtitiwala tayo sa sarili nating lakas? Marami sa atin ang may Biblia sa bahay ngunit bihira itong buksan. Marami ang nakikinig sa ebanghelyo tuwing misa ngunit hindi ito naisasabuhay. Marami ang marunong bumigkas ng mga talata ngunit kakaunti ang tunay na nagpapahintulot na baguhin sila ng salita. At dito tayo hinahamon ng senturyon. Hindi siya kabilang sa bayang pinili, hindi siya eksperto sa kasulatan, ngunit malalim ang kanyang pananampalataya. Naniniwala siya na sapat na ang isang salita ni Kristo. Samantalang tayo na araw-araw nakaririnig ng salita ng Diyos, minsan nagdududa pa rin. At hindi ba't ito rin ang nangyayari sa ating buhay? Kapag sinabi ng Diyos, huwag kang matakot, natatakot pa rin tayo. Kapag sinabi niyang, ako ang bahala, patuloy pa rin tayong nag-aalala. Kapag sinabi niyang, pinapatawad na kita, patuloy pa rin nating kinukulong ang ating sarili sa nakaraan. Kapag sinabi niyang, kasama mo ako, pakiramdam pa rin natin ay nag-iisa tayo. Marahil ang problema ay hindi kulang ang sinasabi ng Diyos. Ang problema ay kulang ang ating pagtitiwala sa kanyang salita. Kaya ang pinakamagandang sinasabi ng ating ebanghelyo, madalas iniisip natin na ang himala ay nagsisimula kapag may nangyayaring pambihira, kakaiba, espesyal. Ngunit sa ebanghelyo ngayon, ang himala ay nagsimula bago pa man gumaling ang alipin. Nagsimula ito sa pananampalataya. Nagsimula ito nang maniwala ang senturyon na sapat na ang salita ni Jesus. Ganito rin sa ating buhay. Maraming himala ang hindi nagsisimula sa pagbabago ng sitwasyon. Nagsisimula ito sa pagbabago ng ating pagtitiwala. Kapag naniniwala tayong tapat ang Diyos sa kanyang salita, kapag naniniwala tayong hindi niya tayo iiwan, kapag naniniwala tayong may kapangyarihan ang kanyang pangako, doon nagsisimulang kumilos ang biyaya. At marahil ito rin ang dahilan kung bakit inuulit natin sa bawat banal na misa ang mga salita ng senturyon bago tumanggap ng komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi ito simpleng panalangin. Ito'y isang pagpapahayag ng pananampalataya na ang isang salita ni Kristo ay sapat na upang pagalingin ang ating kaluluwa. Kaya ngayong araw na ito, tandaan natin yung salitang salita. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lamang binabasa, ito'y pinaniniwalaan. Hindi lamang pinakikinggan, ito'y isinasabuhay. At kapag tunay tayong nagtitiwala sa salita ni Kristo,
matutuklasan nating ang kanyang isang salita ay may kapangyarihang baguhin ang ating puso, pagalingin ang ating mga sugat, ayin tayo tungo sa bagong buhay. Pagnilayan po natin, kapag nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, tunay ba tayong nagtitiwala at sumusunod? O mas pinakikinggan natin ang ating mga takot at pag-aalinlangan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong salita na nagbibigay ng buhay, pag-asa at kagalingan. Dagdagan mo ang aming pananampalataya upang magtiwala kami sa bawat pangako mo. Tulungan mo kaming hindi lamang makinig sa iyong salita, kundi isabuhay ito araw-araw. Sabihin mo lamang ang isang salita at pagalingin mo ang aming puso, isip at kaluluwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.